Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, Google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Kamusta na mga Mars? Malapit na ang pasokan na. Nakapag-enroll na ba ang lahat? Sa International State College of the Philippines. Balita ako kasi maganda daw ang mga facilities dito. Meron daw silang mga branches all over the Philippines. At meron din daw silang Sun and Moon campus with free space shuttle service na. At meron daw silang top-of-the-line high-tech futuristic campus sa Biringan City. Promising ang mga courses na ino-offer nila ha, tulad ng computer engineering, bartending, architecture, cosmetology, physics, nursing, reverse psychology, graphic design, mass communication, at marami pang iba. Pero bago ka ma-excite dyan, satire age lang pala tong buwak na yun. Ang tataba talaga ng mga utak ng mga Pinoy no? Kung wala ka pang ID katulad nito, check mo yung link sa description box below. Natatandaan nyo ba si Sir Walden Bello? Yung G na G sa mga debate dati sa pagka-Vice President? Mayor Duterte is not here to face the people. She is a coward. Just like Bongbong Marcos is a f***ing coward. Inaresto siya recently at na-detain sa isang presinto dahil sa kasong cyber libel. Hindi na siya nakapagpiyansa agad kasi it's late in the evening. Kaya ayun, diretso siya sa Bartolina. Kinabukasan naman agad to the rescue ang kanyang BFF na si Calyodi. At agad-agad naman nagpa-presko ng lolo nyo. Sinisi niya si Vice President Sara Duterte sa kasong kinakaharap niya ngayon. Buwelta naman ni VP Sara, wag mo akong dinadamay dyan sa kagaguhan mo. Parang ganun yung tunog ng official statement niya. Kaya ayun, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Bayad po. Team Gahaman. Yan ang sigaw ng mga nagre-reklamo ngayon kay Ma'am G. Cortez. Na kung saan nag-i-endorse daw siya ng isang produkto na kanyang direct competitor. Kaya ayun, may mga umalmang resellers niya na bakit naman daw ganun, Mars? Dapat daw hindi na siya nag-i-endorse ng iba. Dapat daw pinopromote na lang niya sarili niyang brand. Nagpahayag din naman ng saloobin si Ma'am G. Cortez. Kaso, ba't kaya binura? Pero kung ako lang ang tatanungin nyo, wala na tayong pakialam doon. Business is business Diskarte niya yun Gumagrind yung tao. Pero sana hindi niya pabayaan yung mga resellers niya. At mas i-promote niya ito kaysa doon sa ibang brands. Yun na opinion ko lang naman Sino ba naman? Nagchichismisan lang naman tayo dito kayo, ano sa tingin nyo? Comment nyo nga below. Samantala, huling-huli sa camera ang mga suntukan ng mga sosyal. Yun na. Hawakan mo nga sa tenga. Turay ni ate, no? Question lang, nung mga panahon ba na to, mataas ang araw? Let's go! At talagang excited na excited sila magsuntukan yung dalawa no? Ayan na. Question lang ulit, anong klaseng fighting stance to? Dapat siguro yung kalaban nito yung may fighting stance na ganito No! Good! Get the fuck up! Alam nyo, sa tingin ko, galing to sa mga party. Lalo na to si Ateng. Everybody's hands go up! Sabi ko going back sa kanilang suntukan, nagkaawatan na, buti naman. Ang hindi mabuti, ang pagtulakan nito ni Kuya, ang kanyang jowa. Very wrong, Brad. Very wrong. Ha? Tukang kita I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. Inilabas na ang current list ng Senate members para sa Committee on Constitutional Amendment. Looks promising ha? Daming mga constitutional reform senator. Pero sure ako, number 1 ako kontra dito. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Senator Robin Hood, puspusan ng paghahanda para sa laban sa reforma. Last time ay nagkaroon siya ng working meeting kasama sila Sir Orion Perez Dumdum ng Correct Movement at ilang pang technocrats at subject matter experts. This time naman nagkaroon ulit siya ng working meeting kasama naman si Chief Justice Renato Puno. Tuloy-tuloy lang Lods para maraming bala sa mga susunod na gera sa Senado. And while we're at it, isinusulong din ni Senator Robin Hood sa Senado ang civil union ng same-sex couples. Akalain mo yun? Habang sa House of Representatives naman ay umarangkada na si Congressman Busita para sa isang bill na nagpapanagot sa mga maling huli ng mga law enforcers laban sa mga motorista. Ngayon kasi kapag hinuli ka ng mga buhaya, stay enforcers, agad na kukunin ng lisensya mo. At kailangan mo itong tubusin sa mga susunod na araw. Kung mali ka talaga, magbabayad ka talaga ng penalty. Pero kapag napatunayang mali ang enforcer,
sorry na lang sa abala. Ganun na lang yun. Sinayang lang naman ng oras at pagod mo dahil sa maling huli ng tulig na enforcer na yun. Sa isinusulong na bill ni Congressman Busita, layunin nitong magbigay danyo sa motorista kapag mali ang huli at mabigyan ng kaparusahang administratibo ang nasabing tulig na enforcer. Tignan natin kung may isa sa batas ba to in the future. Pero for now, in behalf of all the riders, maraming salamat, sir. Naunang na ipabalita ng mga super trusted nating mainstream media na ititigil na ni Facebook ang live selling sa darating na October 1. O edi syempre, nawindang ang mga nagpapamahin dyan. Pero sa paglilinaw ni Meta, ang operator ng Facebook, live shopping feature ang ititigil, hindi ang live selling, na hindi naman daw ito nirelease sa Facebook Philippines in the first place. Kaya yun, tuloy ang ligaya at pagbebenta ng mga live sellers sa Pinas. Unti-unti nang haalisin ng MMDA ang mga countdown timers sa mga traffic lights at papalitan daw ito ng mga high-tech stoplight system. Hanip? High-tech na ang kotongan. Kasi ang traffic system sa daan, layunin daw nito na makontrol na maayos ang mga daloy na sasakyan. Kung walang dumadaan sa kabilang kalsada, hindi na daw mag-aantay pa ng timer. Automatic na daw mag-green light sa kabila. Makes sense naman. Tingnan natin, baka naman maganda itong high-tech na sistema nila eh. Sumama na ang mga kapamilya sa mga kapatid dahil natuloy na ang partnership ng ABS-CBN na TV5. Nagkaroon ng 34.99% shares ang Kapamilya Network sa Kapatid Network. Agad naman itong pinaiimbestigahan ng National Telecommunications Commission kung naaayon ba sa batas ang kanilang pag-join force. Dito, pumalag sa Globe at Smart dahil daw sa pagkokontrol nila di umano sa kanilang mga services. Ang chika 20 to 30% lang daw ng mga tawag mula sa Dito users ang nakaka-connect sa mga users ng Globe at Smart. Bakit parang ganito yung nangyari dati sa Sun? Kaya ang ending siguro nakipag-partner na lang sila sa Smart. Ano? 1987 Constitution pa mo. Hayaan lang natin ang hayaan ng mga malalaking oligarchs sa mag-control sa mga services na binabayaran natin ng tama no? Huwag natin papasukin ng ibang mga foreign companies kasi dadami ang kakompetensya ng Globe at Smart Baka malugi sila. Kawawa naman. Kapag nagpapasok kasi tayo ng mga foreign investors, magpapagandahan sila ng mga serbisyo na ibibigay sa mga tao. Bukod sa dadami pa yung mga available na trabaho, magpapagandahan pa sila sa presyo. Kaya wag natin silang papasukin. Makontento na lang tayo sa ganitong serbisyo na binibigay sa atin ng Globe at Smart. Na? Tanga ka. 10 ang nasawi at 4 ang nasa ospital sa isang karambola ng 3 sasakyan sa boundary ng Batumelong at Tinagakan sa General Santos City. Karamihan ng mga nasawi ay pasahero ng van na galing daw sa isang team building. Our condolences po sa mga naiwang pamilya. Legendary sports icon na si Lydia De Vega na maalam na. Maraming salamat, Lord, sa inspirasyon at karangalan na ibinigay mo para sa ating bayan. Mahigit 400 volunteers from all walks of life ang sumailalim sa 45 days basic citizen military training. After nito ay mapapabilang sila sa Citizen Armed Force bilang reservist ng ating bansa. Go, go, go! Galingan yung mga moms at pops. Isang 13-year-old ang gumawa ng sariling video game. Sa tulong lang naman ng panonood ng mga tutorial sa YouTube. Ito daw ay dahil sa parusa ng kanilang mudra na pinagbabawalan sila maglaro ng mga video games. Kaya yun, gumawa na lang siya. Amazing. Back to school ng mga estudyante this coming August 22. Libre ang sakay sa LRT2 hanggang November 5 this year. Sa kabila ng tensyon na nangyayari ngayon sa Taiwan, ito ay nag-donate ng $200,000 sa mga nasalanta ng lindol sa Abra. Maraming salamat mga paps at sana'y humupa na ang girian nyo dyan kay China. Former President Rodrigo Duterte namata ang nagna-night ride at food trip sa Davao. At yan ang Chismis of the Week. That's it, Pansit!